Ngayon, opisyal na ngang napahamak ang Iran at napukaw ang galit ng mga kapitbahay nito. Ang Saudi Arabia at United Arab Emirates, pinakamakapangyarihang bansa sa Persian Gulf, ay naghahanda ng sumali sa digmaang pinangungunahan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Handa ring sumali ang ibang kapitbahay nila. Halos lahat ng bansa sa rehiyon ay nagkasundong dapat tapusin ang Iran. Ipinapahayag na ang tagapagmanang prinsipe ng Saudi Arabia, si Mohammed bin Salman, ay hindi lang malapit na magpasya sumali sa pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran, kundi siya mismo ay humiling kay Donald Trump na huwag itigil ang digmaan laban sa Iran. Ayon sa Riyadh, gagawin ang pag-atakeng militar sa Iran kung salakain ng Tehran ang mahalagang infrastruktura sa rehiyon tulad ng planta ng kuryente at supply ng tubig. Sasabihin ninyo, ipinagpapaliban na naman, pero wag munang magmadali sa paghusga. Sa totoo, ang banta mula sa mga bansa ng Persian Gulf ay nagbibigay ng dagdag na baraha kay Donald Trump. Nauna nang nagbanta si Donald Trump na wawasakin ang mga planta ng kuryente ng Iran kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Sabi ng Iran, kung mangyari yon, tatargetin nila ang mga pasilidad ng enerhiya at supply ng tubig sa mga kalapit na bansa. Ngayon, sinasabi ng mga bansang ito na kung mangyari ito, sasali sila sa digmaan. Kaya suriin natin ito ngayon ng sama-sama. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago natin simulan ang episode na ito, gusto ko munang hilingin na suportahan ninyo ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong subscription o kaya naman sa pamamagitan ng inyong donasyon o pagiging sponsor sa YouTube. Makikita ang lahat ng link at detalye sa description. Salamat sa anumang suporta ninyo. Gawin ninyo ito pagkatapos ng episode kung sa tingin ninyo ay interesante at kapaki-pakinabang. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita rin ang link sa description ng video. Doon kami naglalatala ng mga napapanahong balita. Ngayon, nagsimula ng tumugon ang mga bansa sa Persian Gulf sa agresyon ng Iran. Ngayon, ang pinakamakapangyarihang bansa sa Persian Gulf, Saudi Arabia at United Arab Emirates ay naghahanda ng sumali sa digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Ayon sa mga opisyal mula sa mga bansang ito, magkakaroon ng pag-atake militar sa Iran kung atakehin ng Tehran ang mahalagang infrastruktura, planta ng kuryente at sistema ng supply ng tubig ng rehiyon. Dito ko nasasabihin na ang Iran ay nakagawa na ng pag-atake sa mga daungan, pasilidad ng enerhiya at paliparan ng mga bansa sa Persian Gulf. Sa nakalipas na 24 na oras, napilitan ang Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia at United Arab Emirates na harangin ang mga drone at misal ng Iran. Simula ng digmaan, halos 5,000 misil at drone na ang inilunsad ng Iran laban sa mga bansa sa rehiyon. Tinarget ang infrastruktura ng lanis at gas, paliparan, mga base militar ng Amerika, pati tirahan diplomatiko na distrito at mga pasyalan ng turista. Pinakamalaking pinsala ang tinamo ng mga Emirate na may hindi bababa sa 20 nasawi sa mga bansang Arabo sa Persian Gulf. Sabi ng Tehran, ang mga pag-atake nila ay dahil binibigyan ng mga bansa sa rehiyon ng espasyo at teritoryo ang Estados Unidos para umatake sa Iran. Itinanggi ng mga bansang Arabo ang mga paratang. Nung simula ng digmaan, sinabi ng Saudi, hindi, walang ilulunsad mula sa aming teritoryo. Di nito napigilan ang pag-atake ng Iran. Sa kabila ng inis, ipinakita ng karamihan sa mga bansa sa Persian Gulf na hindi sila handang pumasok sa malaking digmaan. At sa wakas, ang pulang linya para sa agarang tugong militar ng Iran ay isang pag-atake. Sa mga pasilidad ng kuryente at supply ng tubig na gaya ng alam ninyo ay napakahalaga para sa kaligtasan sa ilalim ng disyertong klima. Isa pang hadlang sa agarang pagpasok sa digmaan ay ang posibilidad na biglang makipagkasundo si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Tehran. Kapag nangyari yon, ang mga monarkiya sa Persian Gulf ay maiiwang mag-isa kasama ang sugatang galit na rehimen. Hindi rin yon dapat isantabi. Maaari silang pumasok sa digmaan. Sasabihin ni Trump, ay, pumirma ako ng kasunduan. Halimbawa nito ang ulat ng Israel na hindi nila alam na nagsimula na pala si Trump ng dituwirang negosasyon sa Iran. Aminin natin na nananatiling may panganib na mapagbuntunan ng galit ng Iran kahit sumali man o hindi sa digmaan ang mga bansa sa Persian Gulf. Ngayon, inanunsyo ni Mohammed bin Salman, tagapagmana ng trono ng Saudi Arabia, na malapit na siyang magpasya kung sasali sa pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran.
Sabi ng mga source ng Wall Street Journal, panahon na lang ang hinihintay bago makilahok ang kaharian sa digmaan. Kasabay nito, bago ang operasyon ng US at Israel laban sa Tehran, tinanggihan ng mga autoridad ng Saudi Arabia ang paggamit ng kanilang mga base at himpapawid ng mga sundalong Amerikano para bombahin ang Iran. Gayunpaman, nabigo ang pagtatangkang manatiling walang kinalaman sa sigalot nang simulan ng Tehran ang pag-atake gamit ang missile at drone sa mahahalagang pasilidad ng enerhiya ng Saudi Arabia at ang kabisera nitong Riyadh. Sa uli, pinayagan ng Saudi Arabia ang mga tropang Amerikano na gamitin ang King Fahd Air Base sa kanlurang bahagi ng Arabian Peninsula. Kasabay nito, ang United Arab Emirates na inaatake rin ay nagsimulang palakasin ng ekonomikong presyon laban sa Iran. Sa Dubai, isinara ang mga institusyong konektado sa Tehran at pinag-aaralan ang pag-freeze ng bilyon-bilyong dollar na asset ng Iran na posibleng maglimita sa access ng Tehran sa pera at kalakalan. Pinag-uusapan din sa Emirates ang pagpapadala ng tropa laban sa Iran at inikayat ang Estados Unidos na huwag pumayag sa tigil putukan hanggat hindi nadudurog ang kakayahang militar ng Iran. Ipinapakita ng Emirates at Saudi Arabia na mas nasasangkot ang mga monarkiyang Arabo sa operasyon ng US at Israel laban sa Iran. Paalala ko lang noong una, ang mga pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng 12 bansang Arabo at Islamiko ay nanawagan sa Iran na itigil ang mga pag-atake sa mga kalapit na bansa. Kung hindi, nagbanta sila kay Tehran ng malalaking kahihinatnan na makakaapekto sa seguridad ng buong gitnang silangan. At dito nagsisimula ang pinakamahalagang bahagi. Maaring mukhang ang Saudi Arabia at ang United Arab Emirates ay muling napapakita ng kahinaan. Na tipong kung atakehin ng Iran ang kanilang sektor ng enerhiya at mga planta ng desalination, doon lang sila sasali sa digmaan. Kahit ilang beses na silang inatake, hindi pa rin sila sumasali at parang inilipat na naman ang kanilang red line. Pero sa totoo lang, ang ganitong pahayag ng dalawang bansa ay magandang alas para kay Donald Trump sa negosasyon niya sa Iran. Noong Lunes, nagbanta si Donald Trump na atakehin ang mga planta ng kuryente ng Iran kung hindi bubuksan ng Tehran ang Strait of Hormuz. Totoo, sinabi niya ring palalawigin pa ng 5 araw ang pagginto para bigyan ng chance ang diplomasya. Pero gayunpaman, ibig sabihin kung hindi ninyo bubuksan ang Strait of Hormuz, aatakehin ko ang inyong mga planta ng kuryente. Bilang tugon, tinukoy ng Iran ang mga partikular na pasilidad ng kuryente at supply ng tubig sa Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Sa mga lugar na tatamaan kung magka-escalate at totoong atakihin ng Estados Unidos ang mga planta ng kuryente nila. Kaya ngayon, may sagot na ang Iran. Kung isa sa katuparan niya ang mga banta niyang ito, may hindi bababa sa 2 bansa pa na siguradong sasali sa digmaan laban sa kanya. At ito, gaya ng alam ninyo, ay nagbabago ng sitwasyon. Isang hiwalay na senaryo na maaring biglang magpalala ng sitwasyon ay ang posibleng operasyon ng Estados Unidos para sakupin ang isla ng Hark. Dumaan dito ang 70% ng pag-export ng langis ng Iran. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Iran na malapit sa aparatong pansiguridad ng bansa, malamang naililipat ang mga tropang Amerikano para sa misyong ito mula sa United Arab Emirates kung saan matatagpuan ng Al Dhafra Air Base. Sinabi ng Iran na kung papayagan ng Emirates na gamitin ang teritoryo nila para sa ganitong operasyon, magpapakawala ang Iran ng matinding atake laban sa kanila. Kung sakupin ng Estados Unidos ang isla, handa ang Iran na bombayin ito kahit magdulot ito ng malalaking pagkaluging pang-ekonomiya sa kanilang rehimen. Ibig sabihin, kailangan nating maintindihan na ang pangunahing layunin nila ay ang mabuhay. Ang rehimen ang kailangang makaligtas, hindi ang mga tao, hindi ang bansa, kundi ang rehimen. Mahalagang bigyang diin ang isang intriganteng punto. Sa gitna lamang ng mga pag-atake ng mga misil, iniulat ng United Arab Emirates ang pagwasak sa isang teroristang grupo na pinundohan ng Lebanese Hezbollah at Iran. Noong linggong iyon, ibinunyag ng Kuwait ang mga silula na konektado sa Hezbollah na nagpaplanong magsagawa ng sabotahe at teroristang pag-atake sa kritikal na infrastruktura ng bansa. Pero alam nyo, may mahalagang tanong dito. Talaga bang hindi alam ng United Arab Emirates at Kuwait na may mga proxy ng Iran na kumikilo sa kanilang teritoryo? At pasensya na, hindi lang ilang linggo kundi siguradong taon na. Alam nyo na, retorika lang tanong.
Namumukot tangi sa kwentong ito ang Oman na sa halip ay piniling lumapit sa Iran. Noong nakaraang linggo, nagtipon ang mga ministro ng ugnayang panlabas mula sa Persian Gulf kasama ang mga kinatawan ng Ehipto, Pakistan at Turkey. Tanging Oman lang ang hindi dumalos sa pulong na iyon. Sa huli, ang ministro ng ugnayang panlabas ng Saudi Arabia, Prinsipe Faisal bin Farhan ay nagsabi at ika nga niya, naniniwala akong mahalaga na maunawaan ng mga Iranian ang kaharian, pati na rin ang mga kaalyado nito na inatake ay may napakalaking potensyal at kakayahan na maaari nilang gamitin kung nanaisin nila. Ang pasensya na ipinapakita ay hindi naman walang hanggan. Mas prangka dito ang ministro ng ugnayang panlabas ng United Arab Emirates, Sheikh Abdullah bin Zayed, na tinawag ang mga bagay sa kanilang tunay na pangalan at nagsabing, hindi kailanman matitinag ang aming bansa ng isang grupo ng mga terorista. Hindi makukontento ang ating bansa sa isang tigil putukan lang kung walang pang matagalang solusyon sa banta ng nuklear ng Iran, mga missile, drone at pananakot sa kipot. Hindi ito ang aming digmaan, ngunit ginagawa itong amin ng Iran. Kung ipagpapatuloy ng Iran ang mga pag-atake sa mga bansa sa Golpo at ang pagharang sa kipot ng Hormuz, maaari mapilitan ng mga bansa sa reyon na bumuo ng isang koalisyong militar upang labanan ang terorismong pinapatakbo ng Estado ng Tehran. Конец цитаты. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Magagawa ninyo yon sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe, cryptocurrency o sponsorship sa YouTube. Lahat ng link at detalye ay nasa video description. Ingat at paalam sa lahat.